of the King is in this place. Amen. Sige tayo lahat ay tumayo. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Kapatid, pakibati naman yung mga nanay natin ng Happy Mother's Day. Ayan, pinagpala po kayong tunay sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon. Thank you, Lord. Kayo po ay regalo ng ating Panginoon sa bawat pamilya. Amen? Sige, sa oras na ito, tayo manalangin. Let us welcome and invoke the presence of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Amang Banal, maraming salamat po sa oras na ito. We continue to declare your power. We continue to declare your presence in this place. In the name of Jesus, as we declare, increase in faith, increase in understanding, increase in wisdom, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming service sa umagang ito, simula sa umpisa hanggang sa matapos. Ikaw ang maparangalan, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, tanggapin mo lahat ng aming papuri, pasasalamat sa oras na ito, aming Ama, in the name of Jesus, as we worship in spirit and in truth, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na maghahayag ng iyong salita. Sa umagang ito, patuloy namin dinideklara ang iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. In the name of Jesus, we declare kingdom power manifestation. In the name of Jesus, maraming salamat po. Holy Spirit, take absolute control. Apart from you, we can do nothing. Patuloy naming inanyayahan, wini-welcome ang iyong pagkilos sa aming mga buhay sa oras na ito. Malaya kang kumilos, manguna ka, magturo ka sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. In the name of Jesus, we pray, and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah, the presence of the King is in this place. Come on, church. Live up your praises to God as we praise Him. Amen, in spirit and in truth. Hallelujah. Come on, church, let's give the best clap and praise to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, live up your praises to God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Sing every praise. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah. Glory, hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. One more time to sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Sing. Every praise is to our God. Sing hallelujah.
Glory, hallelujah. It's to our God, every praise. Every praise is to our God. One more time, we sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We sing hallelujah. Glory, hallelujah. Sing every praise is to our God. Hallelujah. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Say, God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Say, yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Sing every praise. 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 Every praise is to our God. Lift up your voices to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. One more time, sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. One more time. Every praise. 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 Sing. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise, Sing every praise. every praise, Every praise. every praise, Every praise. every praise, Every praise. every praise, Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Hallelujah. Every praise. Every praise is to our God. Hallelujah. In you, oh God, you are our strength, oh God. There's nothing that can compare to you, Lord. Hallelujah. Say, who am I in heaven but you? There's nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail.
is the strength of my heart and my portion forever, forever. Hallelujah. We'll sing one more time. Who am I in heaven? Who am I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, my heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Hallelujah. You are our strength, Lord. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. But there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Hey. God is the strength of my heart and my portion forever. Hallelujah. We praise your name, Lord. You are strength. God is the strength of my heart. Say, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. Say, God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Thank you, Lord. Praise your name. Hallelujah. All the glory and honor, God, you deserve in our lives today. We praise your name, oh God. Hallelujah. Praises and glory to you, oh God. Hallelujah. We praise your name, Lord. All the glory belongs to you, oh God. Hallelujah. Exaltation and honor, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your movement today. Thank you, God, that you are in our midst right now. Continue to move. Continue moving. Hallelujah. Thank you, Lord. We're going to praise you, God. I'm going to sing songs to you. Let your kingdom come. Let your will be done. Hallelujah. It's all about Jesus today. It's all about Jesus today. Hallelujah. Hallelujah. As we celebrate our Mother's Day right now, God wants to show His goodness in the lives of our mothers. He wants to show His grace to us right now. Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah. We praise your name, Lord. I can sense the Holy Spirit right now. Hallelujah.
I can sense the presence of the Holy Ghost right now. Thank you, Holy Spirit. You are the strength of our heart, Lord, forever. You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. We sing. Than anything, you're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Sing. I will never let you go, never let you go. I'm gonna let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold. Say, more than anything. Lord, you're everything to me. Sing, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. You're more than anything. You're more than gold. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Sing, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never. Your love is higher.
deeper than the earth. Hallelujah. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. Wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you. With your loud voice we sing. Your love is your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. We sing. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. Sing. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. We sing. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Oh, we'll never let you go, oh God. Hallelujah. All the praises to you, Lord. All the glory and honor, you God, belongs to you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your movement today. Hallelujah. We thank you for your presence. Hallelujah. Let the name of Jesus be exalted in this place. Lord, there is no other name, oh God, that will be lifted up today, oh God. It's your name, the name above all names. The Lord of Lords, the King of Kings, our mighty God. Hallelujah. We praise to you, oh God. Hallelujah. You deserve the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's be
Amen. A happy and joyful morning po sa ating lahat. Amen. And we know na special day ng mga youth ba? Ay, mga youth daw sabi ni Tita Son. Agree po ba kayo? Ay, agree po ba tayo? Yes, forever youth. Kaya naman, tumayo po tayong lahat and let's greet our mothers. A happy Mother's Day. Tayo po tayong lahat. Yan, batiin natin yung mga mommies. Ayan, a happy Mother's Day. And syempre, let's grab the opportunity po para i-welcome ang ating mga bagong mommies na si Sister Lita Maniego and si Sister Maria Japon. I-welcome naman po natin yung mga bago nating mommies. Welcome po and happy Mother's Day. joyful si Tita Son. Happy Mother's Day. Nagugulat si Papsi kay Tita Son. Happy Mother's Day po ulit. Ayan, settle down na po tayo. Ayan. Again, happy Mother's Day po sa ating lahat and welcome po ulit, Sister Lita Maniego and Sister Maria Japon. Happy Mother's Day po. And as Mother's Day ngayon, sobrang special po ng araw na to sa mga mothers. Amen? Amen! Kaya naman, dahil special ang mga nanay today, hayaan na muna natin sila mga youth, no? Hayaan na muna natin yung mga nanay today. Dahil special ang mga mothers today, may special number. Ay, baka si Tita Son po yung sasayaw dito, ha? Tita Son, ha? Baka mag-special number ka dyan. Yes, amen. Kaya naman, wag po nating patagalin pa. Let's welcome ang Children Ministry with the head ministry na si Sister Gail Rivera. Yes. Wait lang po, nagpe-prepare po sila para kay Tita Son, charot, sa ating lahat po. Walang power. Wait lang po natin sila. Ayan, once again, palakpakan po natin ang ating children ministry. Na ano kaya ang gawan do? Ay, pamipiti ako ni Tita Son. At magdala kayong batsabe ng gawan nyo.
Direk, okay na direk. O, direk, game na daw. Good morning, everyone. In celebration of Mother's Day, the Children's Ministry prepared something for you. Are you excited? Okay, so a simple skit or presentation. So we have a small skit or a short skit or a presentation for you. I hope you all like it. And this story is inspired in our previous skit of our group presentation last year, which is entitled as 150 or Her Sacrifices. Let's give them a round of applause. Naglilinis ng bahay si nanay nang dumating ang mga anak niyang sina Faith at Ayesha na galing sa school. Nag-aayos si nanay ng kanyang paninda nang biglang inutusan niya ang kanyang mga anak na si Rice, Ace at Redrick na nagmo-Mobile Legends. Nalungkot si nanay sa naging tugon ng kanyang mga anak sa kanya. Wala na lamang siyang nagawa at umalis na siya para maglako. Habang naglalako, nakasalubong niya ang dalawa niyang anak na sina Syra at Katie na masayang nagtitiktok at selfie at bihis na bihis. Nalungkot ulit si nanay at iniisip kung ano ang pwede niyang gawin upang maibigay ang hinihingi niyang kanyang mga anak. Habang siya ay naglalako at pinapaubos ang kanyang tinda at nakita niya ang kanyang kumare.
Sumama si nanay sa kanyang kumare at siya ay nagsimulang naglaba ng napakarami. Naramdaman niya na medyo sumasakit na ang ulo niya at likod niya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit parang hihimatayin siya. Humingi nga ng tulong ang kanyang kumare at dumating ang kanyang mga anak. Bigla at may nakita ang mga anak niya na papel na galing sa bulsa ng kanyang nanay. At dali-dali nitong binuksan at nakita nilang isang liham na galing sa kanyang inay. Mga anak, ito pala yung 150 para sa project ninyo sa Lunes. At pangbaon sana ni Faith. Pasensya ka na ha, yan lang yung nakayanan ni Mama. Huwag kang mag-alala kapag nakahanap ako ng pagkakakitaan, madadagdagan pa yan. Pasensya na rin kung 150 lang ang kinikita ni Mama araw-araw. Ginagawa ko lahat para sa inyong mga anak ko. Para makaraos tayo sa araw-araw. Pero hindi pa rin sapat. Napaka-irresponsable kong ina kasi hindi ko na ibibigay ang mga pangangailangan ninyo. Pasensya na talaga mga anak. Balang araw, kikitain ni Mama hindi lang 150 kundi sobra-sobra pa. Basta ang importante, nandyan kayo. Masaya na ako. Sana naiintindihan niyo si Mama. At doon nagtatapos ang kwento ni Nanay at ang 150. Sa kwentong aming ipinakita sa inyo ay ang naging sakripisyo ng isang nanay para sa mga anak. Na kahit nahihirapan na siya ay ginagawa pa rin niya ang lahat para i-provide ang mga needs ng kanyang mga anak. Ganon, magmahal ang mga nanay. Gagawin nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, love bears all things, believe all things, hopes all things, and endures all things. Kaya tayong mga anak ay huwag tayong maging pasaway at sumunod lagi sa kanila. Huwag tayong magdadabog kapag hindi na ibigay or nasunod ang kagustuhan natin. Kailangan nating makinig sa kanila. Sabi nga, dito sa Ephesians chapter 6 verse 2 to 4, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise,
so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. The end. Thank you po. Amen. Hallelujah. Miyangas ko po hataasalo. Amen. Isang pinagpalang umagang muli. Pakisabi uli sa katabi mo, kung nanay yan, Happy Mother's Day. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Isang malakas na palakpak para sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen. God is good. Isa pa, God is good. And now and forever. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Especially sa lahat po ng mga nanay na nandito ngayon. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating offering, no? Bago tayo pupunta sa salita ng Panginoon. Amen. Sa Philippians chapter 4, verse 19, ang sabi dito, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Anong sinabi ng salita ng Panginoon? No, kapag daw tayo ay ibinigay, no, nagbibigay tayo sa Panginoon, no, higit pa dun sa ating inaasahan, higit pa dun sa ating hinihingi, no, ipagkakaloob ng Panginoon yan. Amen. The blessing we receive from giving are many. Amen. It fills us with joy. Amen. Pag tayo ay pinagpapala, sino dito yung malungkot? Kapag ikaw ay pinagpapala, mas lalong dapat ang sabi dito, no, may galak sa ating mga puso dahil yung pagpapala na yon ay nanggaling po sa Panginoon. At yung pagpapala na yan, ang sabi ng Bible, walang sukat na, ano po? Sukat na paglalagyan. Ang sabi dito, it fills us with joy when we see that we have brought a smile to someone else. Amen. Sa lahat po ng ating pagbibigay, hindi natin alam na meron tayong natutulungan. Amen? Natutulungan doon sa ating mga ipinagkakaloob, especially, no, yan po ay nagagamit po, no, para po, no, ma-expand, ma-extend ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ibinibigay. Amen? Naiyahayag po, no, yung salita ng Panginoon. Amen? Nagiging parte po tayo. Amen? Hallelujah! And sabi dito, it develops our love towards others. Amen? Na ipapahayag yung ating pagmamahal, no, sa Diyos para sa iba. Amen? So, sino dito yung handa ng magkaloob? Magsabi ng thank you, Lord. Sino dito yung handa na magsabi ng thank you, Lord? Sige, lahat tayo ay tumayo. Hawakan natin yung mga kaloob na yan. Let's offer, no, ang ating mga kaloob na yan sa Panginoon. Hallelujah. Sige, taas natin yan. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na kaloob namin sa umagang ito, Lord. Patuloy namin, Lord, siniselyuhan, pinagpapala, Panginoon, ang lahat ng aming mga kaloob, Lord. Dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga sa iyong salita, Lord, isasupply mo ang lahat ng aming pangangailangan according, Lord God, sa lahat, Panginoon, na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Lord Jesus, mag-take over ka. Lord Jesus, manguna ka. Lord Jesus, patuloy, Panginoon, ma-empowered, Panginoon. Lord, ang aming mga kaloob para po ma-expand, Panginoon, ang iyong paghahari dito sa lupa. Maraming salamat, Ama, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Hallelujah. Sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, habang tayo ay nagkakaloob, no? Meron po tayong announcement. No po? Amen. Bago po natin introduce yung ating speaker sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sige po.
Amen. So announcement po, lahat po no ng sasama sa May 18. Amen. Sa May 18 po, next Saturday na po yan para po sa ating General Assembly na gagawin po sa Shepherd's Palace sa Candaba. So sino po yung mga sasama dito? Taas nga po ang kamay. Ayan, ako Marine. Ayan. Ayan, so after the service, meron po tayong final meeting and orientation po, no? Paano po yung anong oras tayong pupunta dito sa church? Ano yung sasakyan natin? So mamaya po after the service, lahat ng sasama actually nasa 50 plus tayo. No, lahat ng mga sasama, no, orientation after the service, huwag munang uuwi, no, para po malaman natin yung details po, no, anong ating gaganapin na gawain sa May 18. Okay? So now po, hindi ko na patatagalin, no? Ano po yung araw ngayon? Ito ay isang, ano yung sineselebrate natin ngayon? O, kalungkuyo. Sino dito yung may mother? Ayun na, ano kayo? Amen. So, ano yung sineselebrate natin ngayon? Mother's Day. So, alam ko, no, yung eksena kanina, no? Alam ko, no, nakarelate yung mga nanay. Sino yung nakarelate kanina dito? No, merong bandaron, no? Makadulot siya pa mo, sisingot na lang. At alam nyo po talagang grabe po yung superpowers ng mga nanay natin. Pwede ba natin palakpakan yung ating mga nanay? Amen. Kung katabi mo yung nanay mo, katabi mo yung asawa mo, hawakan mo yung kamay niya, o kaibigan, hawakan mo yung kamay niya. Kung kaibigan mo yan, nanay siya, hawakan mo yung kamay niya. Sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo ulit sa kanya, salamat sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Grabe po, no, yung ginagawa, no, ng mga nanay. Kung tutuusin, titingnan natin, no, talagang parang walang kapaguran. Amen. So dahil ito ngayong araw na to ay araw ng mga nanay, no. So meron po tayong speaker, no, siya na lang po yung magpapaliwanag mamaya, no. So tatawagin ko po siya. Siya po ay asawa din ng pastor po, no. At sila po ay under po kay Bishop Cordoba, Glorious Kingdom International. So sila po ay merong outreach. Saan po yan? Dati po sa sila? Sa Magliman. Saan ngayon? Ganun pa rin. So Magliman pa rin. No? So grabe po yung, yung patotoo niya. At mamaya po mamamangha po tayo sa mga testimonya niya. No? So ngayon po, tawagin ko po si Pastora Rowena Due. Okay. Yung lingkod po ng Panginoon. Sige po. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kumusta po kayong lahat? Amen. God is good. And now and forever po yung narinig ko kanina, no? Now and forever, God is good. Praise God po, no? So, praise God. Hallelujah. So, tayo nga po muna'y tumayo at manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise your name, O God. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat po aming Diyos sa oras na ito. Walang ibang maparangalan, walang ibang masamba, walang ibang maluwalhati, kundi ang pangalang ibinigay sa lahat ng pangalan, Panginoon. Lord, you are the best in our lives, O God. Ikaw lamang siyang Diyos na patuloy naming sasambahin habang kami nabubuhay, Panginoon. At ang paglilingkod sa iyo, Lord, walang katapusan. Habang kami naghihintay, ikaw lamang siyang susundin namin ang iyong kalooban, Panginoon. At sa araw na ito, because this day is a special day to all mother, O Lord God, alam po namin na ikaw siyang magpapala sa kanila, Panginoon. Not only the mothers, O Lord, but also the whole family, O God. Thank you so much, O Lord Jesus, for all your blessings, Lord, spiritually, financially, and in all aspects of our lives. We are blessed, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are the source
of all our blessings, O God. Kaya Lord, sa oras na ito, Ikaw lamang mataas, Ikaw ang maparangalan at maluwalhati. No other name, O God, but the name of Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank God. Hallelujah. So, praise God. Yun pong ibinigay na salita ng Panginoon sa oras na ito. Doon po sa Mateo chapter 14, verse 22 to 31. Alam niyo po, doon sa aming church, nasanay po kaming nagtututok ng tagabasa. So, pwede po bang gawin yun dito? So, nasan ba yung pinakamalakas na boses? So, siyempre, yung nanay natin, gagamitin natin na magbasa. Amen? So, yung pong tinatawag nilang nanay son. Praise God. So, pwede po ba, nanay son, pakibasa po ninyo ng malakas yung ating verse ngayon. Bayan eh, nay. Praise God. So, napakagandang magbasa ni nanay. Amen? So, salamat po kay Lord for inviting me in your church. This is a opportunity for me, no? Privilege. No? This is my first time actually na mag-guest sa isang church. Alam po ninyo, minsan sa paningin ng tao, alam nyo, sa basihan ng tao, sa paningin ng tao, minsan titignan ka, ay, naman may garalita, high school graduate kaya mo. So ako po, high school graduate lang ako. Pati po yung mister ko, undergraduate pa nga eh. Pero, bishop na po siya ngayon. Hindi po, we are not after, no? Doon po sa recognition ng tao. Matagal na panahon na po kaming naglilingkod kay Lord. Almost 38 years if I'm not mistaken. Pero ako siguro mga nasa 36 or 35, 34, ganon. Pero siguro last year pa lang or last 2 years pa lang siya na-recognize or na-ordain bilang bishop. Mas maraming nauna sa kanya na bagu-baguhan. Siyempre, sa tingin ng tao, nag-aral sila, di ba? So, siya, hindi namin inangadyon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa kanya, we are not serving people. We are not pleasing people. We are pleasing God. Amen? So, sa buhay po natin, let's always please the Lord. Amen? So, dito po, no, pumunta na po tayo sa konting ano lang po yon para malaman ninyo na ganun na po yung
tawag nila kay pastor ngayon, bishop. Pero kami, hindi po kami sanay na tawagin siyang bishop, kaya pastor. So actually, ako rin na-ordain po akong reverend. Pero hindi po ako nagpapatawag ng ganun. Sister lang. O kaya, nasanay po kami, from the very beginning, kami pong magkakapatid kay Lord, tawagan namin pastor at pastora, na misinterpret pa nga po kami. No? Kasi yun po yung, hindi naman yung sabi kaming matawag na pastor, pastora. Pero kapag kayang isang tao, mayroon siyang tinuturuan, no? Na tupa, kahit mga bata lang yan, pwede mo na siyang tawaging pastora. Kasi taga-pastul eh. Mataas ba na ano yon kung tutuusin? Kala nyo lang mahirap pang pastora. No? Kala nyo lang po. Balayo siguro kaya metong church, blessed na itang pastora, pastor. No, yes, we are blessed in so many ways. Amen? Pero mamaya, dadako tayo dun. Praise God. So, ito pong binigay na salita ng Panginoon. Nakita natin, di ba, yung senaryo. Si Jesus, pinauna niya yung mga alagad. Saan? No? Dun sa, papunta dun sa kabilang ibayo. No? After po nilang nag-ministry dito na. So, nauna po yung mga alagad, sumakay sila sa boat without Jesus. So, sumunod si Jesus after niyang mag-pray, manalangin. So, nung sumunod siya, nung ginawa ni Jesus, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung makita po ito ng mga apostol, nang gilalas sila. Yun, Diyos ko, may gilalas sila pa, kinaldoldo, kakidane pong mag-miracle Jesus. Sinabi na pa, multo, multo. Diyos ko, malagonde pang multo'y Lord. No? Sabi po nung sinabi ng Panginoon, hindi ako ito, hindi ako multo. Ako ini, Jesus. So doon po nung narinig nila na siya ay si Jesus, anong ginawa ni Pedro? Mayabang ay Pedro. Ne po? Sabi na, Lord, nung ikayan, paparianin mo ko. No? So, dahil naglakad si Jesus sa tubig, so gusto niyang maranasan. Amen. So he asked Jesus to let him walk in the water and go to him. So tayo po, parang ganito lang yan. No? Tayo po nung tinanggap natin si Jesus, no? Yung salita, the water here symbolizes the Word of God. Ano pong ginawa ni Jesus? Ay ni Peter, Peter, get out on the boat. Lumabas siya dun sa boat. No, dun sa ship. And then, he went to Jesus. Lumakad siya sa tubig. No po, anong ginawa niya? Nakalakad po ba siya? Yes. Nung una, nakatingin siya kay Lord Jesus. Nakatingin siya. Nakalakad po siya sa tubig. Amen? But when, no, nung pong yung hangin at alon, no, sumalpok-salpok na sa kanya, siguro mayroon pang kasamang ulan-ulan yun. No? Na-unfocus na po siya kay Jesus. Tayo po, nung tinanggap natin si Jesus, when we start walking in the Word of God, easy po ba yon sa atin? Easy po ba? Nagsimula tayong tumanggap kay Lord, easy lang ba yon? Hindi po. Marami po tayong mga pinagdadaanan until now. Amen? Sino pong walang pinagdadaanan dito? Actually, mas dumami pa po yung pinagdaanan natin simula nung tanggapin natin si Jesus at tayo po'y lumakad sa salita ng Diyos. Alam po ninyo yung ibig sabihin dito? Walking on the water, lakaran mo yung salita ni Lord sa buhay mo. At kapag nagsimula ka ng lumakad sa salita ng Diyos, no? Deta pong mature Christian, balada, literal na paglakad to, no? Kasi nung po ako, hindi bago-bago pa lang nakabasa ng salita ng Diyos, basa kaya po itang kung mapasugba, kung mayroon ka daw maliit na faith kay Lord, mapapasugba mo yung mountain, no? Mapapaalis mo siya dun sa, linwal ko po king marangle, minarapan king Mount Arayat, sa pangalan ni Jesus. Bala ko po makanto.
Pero ali po, po pala makanta niya. Tam po gagawin ta po, balada, makleng-kleng-kleng tano. So, dito po, pagka lumalalim ka kay Lord, maunawaan mo yung bawat senaryo, no? Yung bawat ginagawa ng Panginoon dito, mayroong revelation sa atin. Tingnan niyo po si Pedro, lumusong siya sa tubig, ang paa niya'y nabasa. Kanta po yun. Di ba? Nabasa siya pero nakalakad siya. Kasi he is very much focused siya kay Jesus. That time, nakatingin siya pa kay Lord. Tayo po sa buhay natin, lalo na yung mga kananayan, aru Diyos ko, ita mo pong laging ampasana ng alon. Ita mo po yung laging ampasana ng waves. Problema, pagsubok, then tatangan po, estudyante, then nga nakatin mo naman. Pero ita mo po talaga yung pupurtirya na po ng Satanas, ng kaaway. Kasi bakit? Mother's knows best. Bakit? Mas madami tayong responsibility. Amen. Yung mga nanay, yung relationship niya sa kanyang asawa, kailangan maayos. Yung relationship niya sa mga anak, maayos dapat. Relationship niya sa mga in-laws, lalo na nung busit lareng in-laws mo, ay Diyos ko, pudakal. Dakal tamo pagdaanan. Kay bating asawa magobrayo. Patse dinina na kang sweldo. Naman kutang may gusto la. Kasya la. Ikangening inda, gagatal kang buntok, gagamos kang buntok ale. Nung naning gawan mong paralan para magkasya la. Kasi bakit? Nung inganak mo yung mami kaya ka, marine na ka man niya dagdag. Ng asawa mo, istumbinya na la, marine na ka man niya dagdag. Ali, eta po makanyang inda. Tabalo, nung ating, yak po kasi makanta ko kasi ako buring magdamdam ko. Kaya ita nga na ako nga abroad, bala na yung padala na akong kay. Bala na po kasya na. Sobra-sobra, no puretang kay. Ne? Kaya pin po, putang magkulang lareto, nakman po manyad kang bisya. Manyang lako. Mangulong ko pong alas. Makanta po. Etam po makanta, mga mams. Ne? So, ita mo po yung talagang sasalpukan. Ne? Dakalta mo pagdaanan. Kaya kayo pong asawa, ang pong mga anak. Alim mo po ngayon Mother's Day, aldoldoya po dapat. Ne? Aldoldo, ita mo po actually. Ne? Every day is a Mother's Day. Every day is Christmas. Amen? So, then pong, actually, then pong Mother's Day rin, nanong pong house ka rin, ali po, keng mundo, ela po biblical din, amen, alano man po keng, then celebration na rin. But, kami, naman po, eta naman po against. Basta itang celebration na ita, po may dedicate kang Satan. O kaya mo pong pag-celebrate. Actually, mag-birthday tam, lana naman kahit di ba? Ita naman, so mag-birthday ka po ang ali, okay lang. May regalo ka at wala, kahit sa atin mga nanay. Dapat, everyday pinapakita. Ako, hindi po ako galing binabati ng mga anak ko. Pero everyday nararamdaman ko naman na mahal nila ako. Yun yung importante. Amen? Pero, hindi ako against, ha? Hindi ako against the pagse-celebrate ng Mother's Day. Nasa inyo po yan, nasa atin po yan kung gusto na. Sometimes, nagse-celebrate din po kami. Mag-samji kami. Amen? So, it is given na sa atin pong mga nanay, tayo yung sumasalo ng maraming problema. Maraming pinagdadaanan. Well, tayo po, bilang mga nanay, anong ginawa ni Peter? He gets out on the boat. He gets out, no? Ibig sabihin, lumabas siya dun sa comfort zone. Tayo pong mga anak ni Lord, we must get out. Kapag ka po nakakilala na tayo kay Jesus, go out in your comfort zone. Kahit nanay ka, ako po dati, yung comfort zone mo, batya. Ang comfort zone mo, luto. Di ba? Ganon, magtupi. Paglingkuran, asawa at mga anak, service one la rin. Ako naman sabihan lako ito.
But in your time management, you can do, no? You can get out on your comfort zone and serve the Lord our God. Because before the family, kailangan si Jesus muna. Maparangalan, masamba sa buhay mo. Huwag mong sambahin yung pamilya mo. Itangko mo ilang mami pera kaya kailangan masunod. Ka mo sasambangin at intambanding yan Birthday ng katuangan mo. Birthday na ng bayo mo. Birthday na ng pisan mo. Kasamba para mumunta ka rin. Kailangan unahin si Lord. Since nakakilala po kami sa Panginoon, hindi namin pinayagan yung mga kapatid, kamag-anak, mga pamangkin na kunin yung linggo namin. I don't know about you, pero kami ganun yung hindi kami, kukuning ninong si pastor, linggo, hindi siya pupunta. Yan ka ninang to, likwan may Jesus, para mo magaten ka kaya kasal na nitang Katolik, kinawang kaya ka. Sabihan niyo po karelo. Baling dumanas na kong persecution, itangay rol tamo bilang Kristiyano, anak ng Lord. Pumadali, kaya nga sabi ko kanina, madaling maging anak ng Lord. Dakal tamo, suungan. Marami po tayong susuunging pagsubok, circumstances in life. Ya ako po manibat niyang linwal ko ketang comfort zone kong mamipi. Kasi dati na ako pong encourage, turo kang Bible study. Ako gagawan. Na akong hirap na hirap kami noon kahit when we start, no? Bilang mag-asawa ni pastor, wala siyang allowance, wala siyang sweldo. Nag-full time na po siya nung mag-asawa kami. Tapos nag-resign po ako sa Triumph, nagtatrabaho ako sa Triumph. Nag-resign ako para magpuntang Korea. Hindi po pinalad, pero nakasakay ako ng eroplano. Pagdating ko doon, na A to A ako. Friday night, 7 p.m., 3 araw ako sa Korea. Hindi ako nakalabas ng immigration. No? Hindi po ako nakalabas ng immigration. Naghintay kami doon hanggang Sunday. Bumalik kami sa Pilipinas. Pero, ang dami ko na utang. Kala nyo, kayo lang. Madami po akong nautang. Dami akong struggles. Habang lumalaki yung mga anak ko, sabi ko, Lord, high school man na tayo, lamayari din nga na ako. Because I have a little faith. Maliit lang yung pananampalataya ko nun. Pero, nung pong kinausap ako, when the Lord started to speak to me, sabi niya sa akin nung isang, narinig ko yung preaching nung nagse-seminar kami. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, that time na marinig ko yan, yung bunso ko is only a month old. Bagong panganak po ako noon. Mga siguro 7 months or ano lang yung bunso ko. Sabi ko, Lord, susupan kay ng asawa ko kasi di na ako, 250 yung allowance na that time. 1 week. Diyan na ako, 75. Parminggo, at lula nga na ako. Sakit na po. May bukong mga pakyak pag nagre-reminis ako ng ganon. Pero I praise God because we survived. Because of the Lord. No? Tapos sabi ng mister ko, lagi niyang dinideclare, mag-aral la rin anak mo, mayari la rin anak tayo in the name of Jesus. Pag mag-pray, lagi kong naramdaman kayo ito. So, ko man, ginapin, makantanay ko. Confess ko na rin, mayari la rin anak. So, unang pong dimdam kayo itang seek ye first the kingdom of God. May ngusapi, Lord ka na ako, anak, unahan mo ko. Baluyotin ko pong malati, pero ingagawan, tinggap kayong Bible study, tramo. Lulang ang timano rin gawain ko tramo. Metong ketang banda kaya kami, tapos ketang bandang libutad, at po ketang mumkanto. Ay Sister Nel, dabalo na itan, no, mag-Bible study, ketang gulot. So, telan ko lang din, 9 years. Telan ko lang 9 years. Tapos, uling San Fernando kami makakay, kingwadala ka na ako. Anyang kingwadala ka na ako, metong niya yung mitagan gawain. May wala lareto. So, praise God, ginamit na ako pong Lord, although magateno man po ken church. So, yun po, no? Balo yung pong mga nanay. Linwal ko ketang comfort zone ko. So, ikayo gawan nyo ito.
Magamit kayo kayong ministry. Amen? Magpagamit ko po. Nung buriyo pungi kayo, lalo na kung pagpalaan, Lord, seek ye first the kingdom of God. Alimuwi kayong nanay, nung pati tatay, pati rin anak, pati kayong estudyante. Amen? Lakaran nyo itang salita ng Lord. Isa pamuhay natin yung salita ng Diyos. Kasi tignan nyo si Jesus, salita na niya, pinamumuhay pa niya. Pinakita niya sa atin, He walks on the water. Diba? Siya yung unang lumalakad dun sa tubig. The water here symbolizes the Word of God. So, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Naglingkod ako sa Kanya. Yun, para akong full-time. Pero hindi ako full-time. At although hindi man yun nare-recognize ng tao, pero alam ko si Lord recognizes our works in the vineyards of the Lord. Kaya wag kayong manghinayang. Magpakasipag po tayo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Corinthians 15:58, di ko lang alam kung first or second. Sabi niya, magpakasipag. Saan? Hindi sa paglalaba. Paghuhugas ng plato, paghuhugas ng pinggan. Magpakasipag saan daw? Sa gawain. Because yung ginagawa mo na yon, hindi mawawalang kabuluhan. It all matters in the sight of our Lord. Yung ginagawa mong paglilingkod sa Kanya, nandun yung nakarecord sa langit. Hindi man ma-recognize ng tao yan, but I'm sure the Lord will recognize our work. Yung deeds po natin, dun nga tayo hahatulan ni Lord eh. Kaya, see to it na yung ginagawa mo, napaparangalan mo si Lord, at lubusan mong nalalakaran yung salita ng Diyos sa buhay mo. Ito yung dapat ipaglaban po natin. Yung paglilingkod natin kay Lord. Ito sinabi na, anyang ita mo po babae. O, tutuin eh. Ating ita mo po matapang tamo dati, kaya nga asawa tamo. O, nino ken, den pong asawang lalaki nga tsuken. O, di ba? Neng katapang, ating kami kasing tupan, neng katapang kanu, kukwento de. Ano yung katapang kanyang asawa na, kanita, makabula din nga sa, o ngayon yan, atutuking asawa na. Atutuki, o may lakoy tapang. Uli mo ang tinggap na ni Lord, may babayalog. Ngayon, bas kinasabihan ng asawa na, yung masusunod. Ay, ito yung dapat nating ipaglaban. Mga kababaihan, kung mahal na mahal nyo yung asawa at mga anak nyo, kahit sa mga anak nyo, kaluguran may asawa mo kay Messi, share salita ng Lord, yak maniwala kan to. Ang gaan makulitan niya. Ang gaan pong makulitan niya yung asawa mo, yung kaya kang anak, dempe nga rin mo, gaan makulitan nala, siksik may pamurin itang word of God karelo. Kasi bakit mo buring mong tayong pierno? Without accepting Jesus Christ, no one can go to the heaven. Without Jesus. Amen? In salvation tamo, by accepting Jesus Christ. Amen? Pag-anib. Hindi po sa pag-anib yung kaligtasan natin. Kaya ako maniwala ka reliyon na may tatag na manib kayo kaya kami ligtas kami. Oh my God. O mayapang yan, din natangi Jesus Christ nung reliyon. How many religion we have in the world? Madami, more than 6,000 pa nung na-research ko yan. Ha? Ngayon, siguro nasa 10,000 na. Which of this religion is true? Sino makakapagsabi na isa sa mga reliyon na to yung totoo? They are always claiming they are the truth. Kami yung nauna, kami yung totoo. Did really Jesus, nagtayo pa ba siya talaga ng reliyon? No? Hindi po, yung inaangkin nila na sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Hindi po piniregistered ni Jesus yun bilang reliyon. That time, mayroon na pong reliyon. Nakarehistro na yung mga reliyon that time. Pero wala pong sinabi ang Bible na yun, tinatag niya na yun, is religion. Yung pong tinutukoy niya doon na iglesia, those are the people who believes and have faith in Jesus Christ. Yung mga sumunod sa Kanya, sumunod sa Kanya yung mga apostol at yung mga nandun sa nakapalibot. So sila yung tinutukoy niyang iglesia. Amen?
sabi doon sa Gawa 16:31, ano po yung dapat kong gawin para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Malinaw Hindi po niya umanib ka sa Panginoong Yesus. Umanib ka doon sa reliyong tinatag ni Yesus. Walang ganun. Amen? Kasi nung itantetag mo reliyon niya, gusto, nung halimbawa, itamong kang dating daan, edi Kenya ang Pilipinas, makalunos naman pureng, tao kaya ngaliwang bansa. Amen? Kaya pin po, only Jesus is our way of salvation. There is no one else. Amen? Because Jesus is the way, Jesus is the truth, and the life. Kaya bakit si Jesus? Nasa Kanya na lahat. Amen? So, yun nga po, no? Ako po, lumabas ako dun sa comfort zone ko. Alam nyo, nung sinubukan ko ng lumakad sa tubig, nag-focus ako kay Jesus. Ang daming hangin, pagsubok na dumating sa buhay ko. And one of those pagsubok, na siguro, hindi ko alam kung mayroon nang nangyari sa inyo. We have different circumstances in life, level by level. Hindi ko alam kung mayroong tataas sa level ng pinagdaanan ko sa inyo. Start ko na pong i-share as a testimony. I was a survivor, cancer survivor. Akala nyo lang, nakikita nyo? Pero medyas na lang yung isa dyan. Medyas na lang. No? 2015, I was diagnosed having cancer. No? I had cancer that time. April 2015, na-opera po ako. How many years na ako ngayon? 9. 9 years surviving and still kicking, alive. Amen. And that is because of my faith in the Lord. Itong Diyos na pinuntahan ni Peter, kung saan dyan, paparian mo ko, Panginoon, ito yung makakatulong sa atin. Kaya nga, sinabi ni Jesus, nung lumulubog si Pedro, napatingin sa mga circumstances in life, nung na-realize niya, nandyan pala si Jesus, Lord, tulungan mo ako. Tinulungan ba siya? Dali-daling inabot ni Jesus yung kanyang kamay. Kaya tayo, kapag may pinagdadaanan, huwag tayong lalapit sa kapwa natin. Huwag tayong kakapit dun sa may pera. No? Yung alam natin, wala akong pang-abiyas. Lord, naan ko yung gawang, punta lang kay Pastora, sigurado na ako pahindian. Punta lang kay Tita Son. Mapera yung lupa yung mapera yung Tita Son. Sigurado na ako pahindian. Huwag po ganun. Kaya pinapakita dito ni Jesus, no, na pagka siya yung nilapitan mo, siya yung agad kikilos para abutin ka. Anong ginawa ni Jesus sa akin? Lord, I was diagnosed cancer. Although, nung po narinig ko yan, nalungkot ako. Dapat hindi ako magpapa-opera, ayoko. Kaya po buring mila ko yung metong kong susu, siyempre. Pero ita nga na, uling nurse yun. Check up na, kung po rin pangunakan ko kapatid. So, nang nga balo kong, bigla kita result, carcinoma, grade 2, I was like my cousin, Ate Elsa. Parehas na parehas kami. We have the same year. Nauna lang akong 2 months sa kanya siguro. Siya, nagpapakemo pa ako, tapos na. Mga 2 months pa siya. 6 months siya yun eh. Pero ako, after ng chemo ko, kasi una sa Armando, ako nagpapakemo. Wala pong gamot. Lagi kasi kumukuha lang kami sa So, may sa akin, sabi niya, mag-transfer ka sa JBL. Doon hindi laging nawawalan ng gamot. So, doon po ako nagpakemo. So, si Ate Elsa, nagpakemo din doon. Dinadatnan ko pa nga siya minsan eh. So, sabay kami. We have the same, talagang parehas na parehas po kami. Pero I don't know, kasi ako, after my chemo, kinabukasan, namamalengke na ako. Opo, totoo. Magluto na ako. Pero yung pisan ko, anong tinatawag doon? Mag-isolate siya. Kaya kwarto. Alulwal after chemo. So, sabi ko,
ako naman po sasabihan na mas okay yung faith ko. Ne? May faith din siya. And congratulations to her kasi wala na siyang pain. O nung yung mukha rin anak ko, po kayang ministry niya, kung akong Lord, muli na ako eh. O kasalukuyan da ka pangampasan din pagsubok, kaya mabibiya ka eh, naman ito nang. Mapaka rin nala nakapagluha, di ba? So, talaga po, nung yung mukha rin anak ko, po kayang ministry ng Lord, kaya yung panalangin ko namin, Lord, hanggang kapilan mo ko gamitan. Hanggang kapilan mo ko kailangan. So siguro, linya ko, ating ko pang ministry, kailangan da pa rin anak ko. Kaya makanito. Amen. Siguro, Ate Elsa, sinukuan na niya. No, siguro, itang po balo yung prayer na kan that time po, tapos sinabi na kang Lord, kunan mo na ako, Lord. So, I survived. After my chemo, kaya pong JBL, di ba? Kalwal kong makanyan, itang last chemo ko, thank you, Lord. Pigpagkorembitis ko. Sabi ko, na ako tuklong pa si Bayo keng hospital, Lord. Na ako magpa-check up. Supposed to be, kailangan every week. Babalik ka keng oncology mo. Pero ako, hindi na ako bumalik. Wala na akong ininom na kahit anong gamot na galing or synthetic medicine. I rely on herbal. Herbal, natures, gawa ni Lord. Yun po yung ginawa ko. And then, yung faith ko, number 1 kay Lord. Oh, akala nyo ba? Tapos na doon? Oh, anong year namatay si Ate Sylvia? Who knows my cousin? 21. Very much close kami niyan. Ganun, sanggandikit kami niyan. Di ba, Lu? Oh, sanggandikit ko po yung mga cousin ko na yan. Si Kuya Freddy, very close din kami dyan. Very close ako sa kanila. Sa lahat ng mga pinsan ko. Yun. No? 2021. Uso yung COVID. Nagka-COVID ako. COVID. September po yun. Di ba, Lu? September. I was in COVID that time. Nasa bahay lang ako. Sabay ko si Sis Nelda. Skope, padalaya kasi king hospitalon. Stay ako naman po akay kasi pamakaing malalam kang Lord. Yako, baliya po yung oxygen level ko, 48. Ano yung dapat? Nasa 90. Imagine, 48 lang. Mangis na, baliyo po, may pakat ko kayong pagkeran. Ako po makalukluk, lulukluk da ko mo kasi, iston lukluk ko panagalan ko po yung pangisnawa ko. Nearly, talagang mamamatay na ako noon pag pinadala pa ako sa ospital. Gagagala, balang mag-video call ka ako, gagaga. Ating kung nga Amerika, itang kapatad kung nga Angeles, manano ka di, adas lakasan mo yung, Diyos ko, imbes na, bala mo kay, may ay ako po talaga, may nga lolo, ako po makapangan eh. Kasi, ay po yung oxygen ko rin, ang mga dagol makanyan, 5 aldoldo. Every day, 5 oxygen. Ne? Anya pong later on, mag-post lang kasi, popost da, puro yung pinsan ko, dar, makanyan, magpagaling ka. Magtaka ko. O timpisan ko yan, ako kukumustan. Magtampo ko yata. Ako balo makan tayo pagdaanan. Pasabi kayo palang may COVID. Dati po kasi, anya pong may COVID ang kaklase ko. Tita ano po, manangalo, Sister Sylvia po. I love her so much. Tita nya may COVID ang kaklase ko, Meteya. Ita pong ex ng Compredi. Ex ni Kuya Freddy, si Emelita Cornelio. Friend ko yun eh. Pero, praise God. Napakilala ko si Jesus sa kanya before siya namatay. Kasi dinedate ko siya. Ako balo, tinex na ka na ako, mag-check ka na ako sa hospital, COVID patient. And then later on, may nag-chat sa akin yung anak niya. Tita, sabi niya, wala na po si mama. Anong tita, bars ka na ako. Balo ko, close ko, ng Emilita, kamumunta ka rin po ka na ako. Kaya nung nangyari yun sa amin dalawa, tapos nung naka-oxygen pa ako noon, ita na mga ating Puchumerico,
Minaw siya po ulit. Uwe ha, nabalo mo din yung Silvia Lane. Balo ya po, lalo kong meskop salo. Sabi na po ni tanga ako, makanyane manani darali dyan, nabalo ng makanya niya kalagayan ni mama ko, balita niya pa Tita Silvia, nabalo na nga ng very close siya ita kaya. Ano. Gagaga ako po, niya pong sinabi na kanako ito. Gagaga ako, Lord ako, ba milyari ita ako. Pero, ang gaya mo po karing kutang ko. E ako na po digdagan, kasi po may kasala na ako. So, ito po. After pilangal doon na naman. E karendara ko, very close ko rin ka nga pong itang. E ako pa talaga totally recover ne. Bagya-bagya ako pong, alos 1 month or 2 months ko pong mag-oxygen. Belita na nena naman. Mete na kanuya pong itang. Gagagana ako na naman po. So, ita po yung milyari ne. Pagsubok, kadagol na po ng kabayan. Pero tinok ng kupukang Lord, aliko, I just continue my journey in the Lord. So ita mo na naman po kabayat. Itang pagdaan ng takang Lord, tatutok nang. Kasi burita mo pong mapalapit takan Jesus, burita mo pong mirasta mo kaya tang katatayuan ng Jesus, burita yung aranasan ng langit. Just continue your journey in the Lord. Habang naghihintay tayo kay Jesus, masaya po tayong maglingkod, masaya po nating tanggapin kung ano yung ministering pinagkakalob sa atin ni Jesus. Unahin lagi po natin siya sa buhay natin. Marami pong Kristiyano, binaligtad nila yung seek first the kingdom of God. Alam nyo? Bakit? Mga kabataan na. Pagka natapos kayo ng pag-aaral, huwag ninyong kalilimutan yung Diyos na nagbigay sa inyo ng tulong. Pag pinagpala kayo ni Jesus, huwag ninyong kaliligtaan yung church ninyo. Marami po kasi kaming tupa na nung nag-aaral pa at tumatayo sila, pinatatayo kasi namin. Sasabihin nila, mawala ng lahat, wag lang si Jesus. Ay, tutupin po, may wala lang, pero Jesus alya. Sana po makanta, amen. Kayo po mawawala. Lalo na po, you have commitment to your God. Since you accepted Jesus Christ, and you have commitment in your church, and in your pastor. Kaya kapag naranasan na ninyo, dahil inunan ninyo si Jesus, no, sa buhay ninyo, yung seek ye first the kingdom of God, at binigay na sa inyo ni Lord yung pagpapala, pinaragos na pong Lord yung pagpapala, kakalingwan ng church you. Lalo na po, wala pa kayong church, di ba? Kami ongoing po yung church namin na pinatatayo. So yun, kayo, sino pong gagamitin dyan ni Lord? Kundi kayo. Yung po kasing iba, pag pinagpala na, kinakalimutan na yung church. O tsaka po itang pastora do, ang pastor, ay atin niyang anak makayabro dyan. Ganemiya din na natin niyang pera. O po ta po yung pastora yun, kung mo asawa yung apon. Atin niyang pera yun, bless. Dapat i-bless. Kalugihan po ba na i-bless yung pastora? Hindi. Sa church namin, una, nung pong may aksidente kami keng motor, may touch sila yung tupa ng pastor. Salita yung 4 wheels. So, second hand. Paninap ko, keta pong paninap ko, at yung kami keng bale. Minayun, ating ko po nga nakatatalnan. Anyang minayun, may nga lasakit ang bale nga ita. So, pinrotektahan kaya po itang anak. Anya pong kahit linipat na kami, linipat da kay bale, medyo masanting-santing niya. Bato niya. Pero yan naman kagandahan. So, ininterpret niya pong Lord, kanako, itang puproteksyonan ng Lord. I-Lord ito, itang puproteksyonan na, itang pastor, ang pura yung pamilyana. So, kami pong pastor kasi kanta, magmotor kami mo Patse pumumuran, mga talu-talusad kami kayang dalan. Patse pumumuran, from Arayat to San Fernando, Diyos ko, nakapong ka-nervyos. Nung mo ang Lord, ako sa akin, ako payangkas. Talaga pong Lord, ako kapilan, hanggang may manyad ko pong ganita mong tricycle Binyeda niya, may ginema pong tricycle itang wave.
So, pero po niyang milyaritang aksidente ngi kami nga doong bishop. Metat sila po rin tupo. So, ating pong kapatid, migpagamit, mestra. Migloan niya pong 300K. Ita pong 100,000 binyen kaya kami. Para sa lideng pag-down kaya sakyan. So, ita pong sakyan sa limit 280. May pag-chip in la po rin kapatid para masaliyay tang second hand Honda City. Nagka-Honda City po kami. Tapos, sinwap ni Pastor, naging X-Trail. X-Trail po, lagi pong masisira. Puta pong masira ya, 20 mil, 8,000, 9,000, nakadagulin presyo. So, sabi da rin kapatid, instead na itang bibiyatakan Pastor, pangayin kesira, sasakin. Kuhatan yung bayo. Kinilis po si Lord. Yung down payment na 200,000, pinrovide ng isang kapatid. Ngayon, hulugan po yung sasakyan namin. Sila din po yung nag-aano dun sa panghulog. Ganon ka-great si Lord. Alam niyo po, nung ginawa nila yun sa buhay namin, ang dami pong sunod-sunod sa mga kapatid, nagkaroon ng mga bagong sasakyan. Motor, yung isa, Fortuner, dalawa po silang may Fortuner. Marami pong nagkaroon ng sasakyan sa kanila. Kaya kaluguyan po ba yung suportahan yung lingkod ng Diyos? Hindi. Kayo po, pilan kayo puntupan ng, yan po isipan yung kakabit king mind you na, mapera yo. Dagda kaya pa nga Kami puta, lahat yung ito niya, mama ko na. Huwag po ganun. Hindi po yun ang kaparaanan ni Lord. And if you have faith in God, you can give the best. Like Abel. Opo, then pong dakala Kristiyano kaya nila matitisod kang giving. Istundingdam, den aliwa, istundindam den tithes. Kaya tana ako kasoryano, lang tithes and offering. Bakit? Ayaw ni Soryano yung tithes. Inalis po ba ni Jesus yun? Yes, yung po lagi nilang, mayroon po ako na-encounter sa FB. Sinagot ko siya. Mga pastor daw, gaya gusto yung tithes and offering because yumayaman sila sa tithes and offering. Sabi ko, uy, mas mayaman yung pastoryo Bakit? Ayaw ni Soriano magalahas yung mga membro. O Diyos ko, makakalago lang nga kaya katamo din. Diba? Mula mo Diyosan. Blessings ng Lord din. Kaya nga langit, talpak-talpakan tala mo rin It is a privilege from the Lord na makapagsuot tayong ganun. Naburi Soriano, pala ko no alas, dem miyembro na. Ay, misa Niall Ben, miyang bishop, manawagan nyo, dahil kanong alas, makasanla na worth 13 million. Manya, dya po ngayon yung panabos, pag-renew. Deta pa lang hanggang alahas, dareng miyembro na. Kingwa na la, singla na la. Ali po makantay ta, o noon la po, ba't po na yung karakalalas, makasanla? 13 million? Ila po daba, ita pong sasabiandang cheerful giving. Actually, it is more than tithes. Ay, balayo mo po, Sabi ng Lord, cheerful giving. Itang masaya yung puso mo. Mga bikum 20. Masaya yung puso ko. O kaya, Lord, masaya yung dobyan itang 20 mo. 100. O kaya, 200. 10 times. O, buri mo na ita. Balo yung po, kami, bilang pastor, ang pong kayo, sa pamuhay miya ba ita? Yes. Aki may itang offering basket mi. Gusto may naik kang 1,000 ka rin. Ang pong 500. Kaya kami ibot. Naman po kayo pa magmayabang. O pa. Kambishap. Kay bishop po, kaya sobra ng giving, ako din ng pera, itong ating miyembrong may ngailangan, di nani. Sumabi ko. Wata nga akong yakman dako wala. Teka manyad kang Lord, Babanyad ko ka Lord. Ikay ako yung bibless ng Lord, kaya ikay mamiyak ako. Pero malagad mo po ito. Actually, kilala de po yung asawa ko. Hanggang kayang main,
O baka no pagdaratang niya ka rin, detang magbante keng gate ang pong kay, agad de pong panimplang kape. O kasi nga, bibless na lang agad. Baloy po niyang alalan, kwento kaya mo a little bit niya. Anyang alalan, di mintay po ka rin ni Ted. Ay, baylon, itang baylon. Magdala pong manok noon, pangaragul. So, Lunes ita, mintay po ka rin. Minuli yan ang kasaya. Na magdala akong manok, adwala na, ba? Praise God, dinato ko po kay rep. Pilan minangal daw lamin ni Lord ako, adi nang ko pa rin bayo ko, po rin kapatid ko kanini ako. Ay, di po, linuklo kami, migkera kami, migkwento yan. Atin niya nga amin nga beya, 2,000 yan, Kaso na binye ko kaya tang kapatid. Maya pa nga akong manok yan, binye mo kayo. Puta ako nga 2,000 yung binye mo. O, di ba? Kasi mas maraming manok mabibili ko doon sa 2,000. Mga pagaga ako po. So, praise God, makang tayo po puso yung asawa ko. Sa church po, minsan may mabibless. Pinabibless nila ng bigas. Kakalahating kaban. That time wala kaming bigas. Pastora na pong Pastora Carol. Dardela na yung Pastor Jesse itang abiyas. Kinuha na itang abiyas na. Ako po balo, timpalang buko pandan ka rin. Hindi po, wala po siyang inuwi. Mayroon silang bigas. Kitang kaya po kayo. Noon nga biyas, sinabi ng Tita Carol, ating kang biyas. Binye kaya nakang brother kaya, napipi na ako la. Si Mahon na ako na naman. O dyan mo panyali ako. Dyan mo panyali nga biyas. Gaga mo siya pong buntok. Sabi ko, okay lang naman yun no? Kaya, pero sometimes, unahan tayo po itang needs na ng family. Itang, nung atin niyang pangangailangan, nung ita na yung pera mo, siyempre, unahan mo ita. Nung sobra-sobra pong kay, di na tayo, blessed talo. Actually, ganun din, nagiging ganun na rin ako actually sa ugali ng mister ko. So, praise God po, amen. Tandaan po ninyo, kapag naglingkod tayo kay Lord, karyang salita na po, isa pamuhay talo, lakaran talo, at eta mo po sasawa, kaya paglilingkod tamo kay Lord. There's a lot of ministry na naghihintay para sa inyo. Hindi lang tagarkanta. Minsan kung yung iba, ako po pwedeng tumera, kaya ako pwedeng magkanta, ako pwedeng mag-preach, marine ako, porta, tingkang pera. Then pera mo, paggamit mo kang Lord. Napaka-importante po nun. Nung nga ka makapag-preach, then pera mo, suportahan itang preacher para mag-preach siya kaya alialiwang lugar. Amen? So that is one. Karen pong ministry. Potay kayo, blessed kayo, make your money, magamit lang ang Lord. Amen? At tayo po kakalingwan, ang God blessed Jane Pastora yu, pagpalaan niya po. Amen? Minsan po, kakaligtaan tayo itang pinaka-importanting bagay. Mangasal ka, Pastora? Mangasal ya. Balo yun po niyang kay mga ipastorado hanggang libre mga salya. Opo, totoo po yun. Pero po pagka po grande yung kasal ninyo, mga youth, hindi pa, sabihan ko na kaya kayo, pag may eksawa kayo at magpakasal ko kang pastora, paglaanan niya po itang kampastoro, lalo na nung granding kasal yung duminin ako man, di na niya 5,000. Mababa na po yung 20,000. She is the most important on your wedding day. Kasi kung wala siya, hindi matutuloy ang kasal mo. Kaya di natang mga kaya ko, Hoy, may kasal ka? Sige, pakasal ka kaya tang nangaus kareta, retang upandang bakla. Nanong organizer. Bayaran nante 30,000. Oh, yun nangabit ng bulaklak mo, nagayos, 20,000. Tapos yung pastor mo, 3,500. Balo yun po. Ng asawa ko pa naman, mag-suit yan Sali yan kay, 3,000 O, itang kayang polo, 2,000. Itang pantalona, 1,000 plus. De sapatos na, 2,000. Magkano na yung gastusan? Kaya kung nandepang ninong. Nakamami Ako.
Nakamami. Naintindihan na ito. Kaya sinabi ko po ka rin kukuwang ninong, kaya pag kukunan niyang ninong, handa kayong ialang tanggapan niya. Kayo pa yung mambless kayo. So, sino po dito? Yung balak kuhanin si Pastora. Pera naman po yan, baka magbigay pa rin, no? So, yun po, she is the most important, no, in the church. Ang church, kapag may church kayo, walang pastor, magulo. Kaya you need to bless your pastor. Diba? Sabi niya, pagpalain mo yung lingkod ng Lord sa mga bagay na tinatangkilik mo. Farmer ka, memupul kang 100 ka, bandinan mga doon ka ban. Kalatin na namupin ito. Memupul kang mangga, di na may mangga. Kung ano yung tinatangkilik mo, bigyan mo yung pastor mo. Bigsweldo ka, di na may placement. Amen? Hindi kalugihan po sa inyo yun. Tandaan po ninyo. Amen. Sana po kayo may mga sugat na. Anong i-take nyo po ito na pagtutuwid. If ever, sorry po at natakel ko yun. Kasi dahil pastor at pastora po kami, ganun po yung naging damdamin ko. Ako nga, wala na kami sa Glorious, ano lang kami, pero pinapangarap ko pa rin ma-bless si Bishop namin. Itanga dinan, kaya itanga treat niya ba? Itang treat niya, kay ba't salin niyang nanoy taburi ng malon, pakanan niya king kilwal, kay ba't dinan kaya pang blessing. Makanta po yung pangarapan ko. Hanggang yan. Kaya sabi ko, Lord, bless mo kami, pamilya ko, bless me. Although alam niyo po ba, sa pagpunta ko dito, may ginagawa si Satanas. Ayaw po siguro niyang, nakong kalungkot nandin, bayo kumako. Pero abang nasa tricycle ko, po ako, sabi ko, Lord, the spirit of joy will be upon me. Your comfort, Lord, mayari mo rin. Ito po yung tignan ninyo, no? Sa dinami-dami ng pagsubok na nasa inyong harapan, always think, yung negative na nangyayari sa buhay nyo, always think on the positive things na gagawin ng Diyos para dun sa problemang yon. At ito po mayroon po akong narinig na pastor, nag-preach, sabi niya, binibigay daw po ni Jesus ang sakit. Pweh! Para daw po ma-realize mo na magbalik ka sa hindi po. Pumakanta ito. Tandaan niyo po, aliway, Jesus, mami, problema niya. Although atin pong metakel kay Bible, nasasabihan ng, He won't give you what you can bear. Burin sabihin, aliwa po yung Lord. Bakit po napahintulutan lang ni Lord si Satan, nasubukin si Job? That time, inalaw, no? Kasing gaan naman pigilan ng Lord si Satanas, gawa na pamurin-burin ng gawan. Kaya na sinabing, may subukan. Ninguling balo ni Lord, Job. Sige, gawin mo yung burin mong gawin. Kaya po tayo, maging Job tayo. Amen? Kabalo po ng problemang pera, kaya, agyo kayan. Problemang asawa, kaya, agyo kayan. Pero yung katawan mo, pag yung may subok, tabalo. Nung yan nakapag-ask ang Lord, o ba pagdaanan ko ni Lord? Amen? Ang gapong nang malyari kaya katama tayo, question na ni Lord. Panahin tampo itang pagkilos. Tanggawa ng Lord, can be a tam. Amen? Hindi po pwedeng hindi gagawa si Lord. Kasi nga siya yung kasama natin sa bawat oras. I will not leave you nor forsake you. Kakalingwang ken tututuking Mike ken nasbuko. Amen. Tandaan tayo po ito. Yeah. Kaya, tamo po kakalingwan, Jesus is always there to save us. Do not unfocus. Always fix your eyes unto Jesus. Bakit siya? He is the solution of every problems. He is your comfort. He is your peace. He is your joy. Huwag niyong hanapin yung joy sa labas. Yung tunay na joy na kay Jesus. He is all in all.
And He is everything. Sabi nga nung kanta kanina, no? You are my everything. Amen? So, masaya po tayong maglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Amen? Hindi lang hanggang 2025, hindi lang hanggang ganito ganyan, kundi hanggang raptured na yan. Gusto nyo naman po bang mag-raptured? O di nga liwaya, pala pabisa. Ay, ako bisang-bisa na ako po. Pag-pray tala po rin ang pamilyata mo na makakilala kang Lord. At ikayo po nga tsukeni, ikayong migsoso kaya ang salita ng Lord, ikayong gamita ng Jesus para karela. Anong nangyari nung si Moses umakyat sa ano? Diba, gumawa sila ng Diyos-Diyosan? May man niyang balak yung Diyos-Diyosan niyang kamuhay, Lord. Bigsak niyang Moses karela itang 10 Commandments, itang batu. Migbukay yung lupa, pengano ning lupa. Ano sabi na, those who are on the side of the Lord, come forth. Linapit laretang hanggang kang Lord. Kunin ninyong yung tabak, galugwarin ninyong yung kampamento, at patayin ang lahat ng mga pamilya, no, na hindi sumamba kay Jesus. Baluya, iyo po ko nandun tabak yun eh. Pota po, matay rin pamilya yun. Utos na po Pastora Rowie to, pinrits na kin church. May mga balita lang matedora. Hindi po ganun yon. Amen? Yung tabak symbolizes also the Word of God. Patayin ninyo yung mga kaisipang hindi galing kay Lord. Yung mga pagsamba, yung mga bagay na ginagawa ng tao na hindi naman para kay Lord. Ibig sabihin, overcome them with the Word of God. Yung tabak na nasa inyo, i-overcome nyo po sila. Tangis nung atin niya sinabi, wane, mo na ipiglaban ni Jesus. Ita salita na pong Lord at kaya kapag laban me, yang idikdik mo karelo. Kaya nga sabi niya, patayin yung wisdom, knowledge, and understanding na nasa kanila. Yung knowledge, and knowledge, actually wala man silang pangunawa at saka wisdom knowledge lang. No? Tayo, we have wisdom, knowledge, and understanding. And if we have Holy Spirit, mayroon po tayo niyan. Siya po yung magbibigay sa atin. And the Holy Spirit lead us to Jesus also. Wala po tayong ibang papangaral sa pulpito, kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Because He is the good news. Yung other good news po, wag na tayong masyadong mag-focus dun. Only Jesus. Siya po yung i-focus natin, parangalan natin, sambahin natin sa church na to. Bakit? Pag naitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus, John 12:32, siya mismo dadalhin niya yung mga kaluluwa sa lugar na ito. Amen. Kaya, no need to exalt other gospel. Wala tayong ibang itataas na gospel, kundi ang good news. And the good news is Jesus Christ. Walang ibang good news. Kaya huwag tayong mag-focus sa prosperity. Huwag tayong mag-focus sa healing. Huwag tayong mag-focus dun sa grace. No? Focus tayo kay Jesus. Because He is the source of everything. Amen? So, to God be the glory po. Praise God. Sensya na, napahaba po, ne? Amen. Hindi po ako mag-preach ha. Amen. And as we celebrate again the Mother's Day, may inihandog po, iniinyayahan ko po muna yung mga mother na pumunta po sa harapan para ipag-pray po tayo ni Sister Salve. So, usher pa assist yung mga parents. Punta po sa harap.
harapan po. Sige po, harap po tayo dito sa stage. Amen. Sige, and may also request the congregation to stand up. As we honor our mothers today. Amen. We have learned, do you learn something po sa preaching? Ang daming puntos na kailangan na inspire, even though we're much busy doing household chores, mamipi, magluto, pero at the end of the day, yung ministry natin sa Lord is magpagamit po sa iglesia. Amen? Magpagamit po sa Panginoon. Regardless of our age. Amen? Kaya medyo kabataan tayo, nandun na tayo sa, alam nyo na, no? But there's still need for the gospel. Kasi, marami pang mga kaluluwang kailangan makakilala sa Panginoon. And kailangan po tayo ng Lord, no? Sabi nga ng salita ng Diyos, no? The vineyard is so wide, maraming trabaho, pero konti yung nagtatrabaho. Amen. And we are all part of the gospel. Amen. Meron tayong responsibility. And as the world celebrating His Mother's Day, we would like to honor you, no? As one of the gifts that is given to us by God, part po ng kanyang biyaya sa bawat isa sa amin, sa akin, at sa mga inyong mga anak, sa inyong mga asawa. Sige po, can we raise our hands and place it to our all mother, sa ating mga magulang, mga kababaihan. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat Panginoon sa buhay ng aming mga nanay, na ginamit mo, Panginoon, to bless us, to love us, Panginoon. Lord, they served as an extension of your grace to us. Truly, O God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, kami ay nabago. Kami ay nagamit, Panginoon, sa iyong ministeryo. At patuloy, Panginoon, dinideklara namin, Panginoon, O God, that they are blessed. They are highly favored, O God. Lord, they are covered and protected by your blood. Lord, no weapon shall form against us will prosper. And every tongue that rises against us, O God, they are condemned, O God. Lord, any works of the enemy doesn't have any room in their life, O God. Lord, we declare Passover, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord God. They are untouchable in the name of Jesus, O God. Lord, makikita, Panginoon, ang yung reflection, Panginoon, sa kanilang mga buhay. As you said in your word, Lord God, sinabi ni Pablo, we imitate you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Jesus, thank you for what you have done in the cross of Calvary. At Lord, dinideklara namin, Panginoon, ang iyong kaharian, ang iyong provision, prosperity, provision, O God, kingdom, abundance in the life of our parents right now, Panginoon. At Lord, magamit sila lalo, Panginoon, sa iyong kaharian. Magamit sila, Panginoon, sa iyong ministeryo. Maraming salamat. We give back to you the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. You're all blessed. Ayan, wala muna pong aalis. So, may inihandog po na onting pakonsuelo ang ating church. Ayan, yung aking mga assistant. Ayan. Ma'am Shi, dito po kayo.